Amerika nagsagawa na naman ng isang matinding pag-atake. Naku po, talagang hindi na pumapigil itong digmaan ngayon. Magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay, lahat po ng mga kababayan po natin na lagi pong nag-aantabay nanonood dito sa ating channel. Magandang oras po sa inyong lahat. So, eto guys, pag-usapan po natin itong matinding pasabog ngayon sa international. But before we start, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa mga nanonood po dito sa YouTube, pakisubscribe po yung ating YouTube channel. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay, eto nga mga sangkay. Ang US nag-launch na naman ng panibagong missile strike laban po sa Houthi ng Yemen. Talagang ano na to mga sangkay. Ayan po, ayon po dito, pinangungunahan daw po itong pag-atake ng US at UK, United Kingdom at United States. So dito, ito po yung kinakatakot ng marami sa mga leader ng buong mundo. Actually, mga sangkay. The US has launched a new strike against the Houthis in Yemen. Military officials say they hit a radar site with missiles fired from the USS Carney based in the Red Sea. Talagang gustong mangyari ng Amerika na maano talaga itong Houthi. Mapilayan po ng lakas. No? Kaya po dinatanggal po nila mga satellite, mga weapons nila. Ito po yung pangunahing pinapaulanan ng Amerika at United Kingdom. They've described the fresh strike as a follow-on action to their joint attacks yesterday, which authorities say are designed to degrade the Houthis' ability to attack maritime vessels. Okay, so yun na nga po, pinapahina di umano ng Amerika at UK ang lakas nitong Houthis ng Yemen. Subalit mga sangkay, nakaraan lamang ang backup po nitong Houthis na Iran ay nagsimula na rin po sa pag-atake sa mga kung anumang hawak ng Amerika na nasa Middle East. Earlier, President Biden had warned the US would respond if the Iran-backed group continued what he called outrageous behavior in attacking shipping in the Red Sea. Yan. So, maging ang Iran, mga sangkay, hindi po lulusot dito. Ito na nga ba ang kinakatakot ng marami na posible di umanong mag-escalate itong malaking problema at posibleng tamaan po nito ang global economy. No? Dahil nga po sa mga cargo ships na tinatangkang habulin nito mga kalaban ng Amerika. So kung pumutok din po ang malaking digmaang pandaigdigan, mas lalo pong babagsak ang ekonomiya at baka rin po tuluyan na pong magdeklara ng ikatlong digmaang pandaigdigan. On Friday, the US and UK hit around 30 sites across Yemen, including in the capital city of Sana'a. Houthi leaders said 5 people were killed and have warned of more retaliation. Our correspondent Graham Satchell has more. Before and after. Satellite images show the impact of the American and British bombing raids. Before and after, okay, pinapakita po dyan. Ganyan po ang ginagawa ngayon ng Amerika kasi at UK. Mga sabay-sabay na pag-atake sa mga kampo ng mga kalaban. The Americans say airfields and weapons storage depots were destroyed. The RAF didn't take part in the new attack overnight, but both the British and Americans say the raids are vital to keep shipping routes open in the Red Sea. Houthi militia have been targeting container ships off the Yemeni coast for weeks. Sometimes like this, they've boarded vessels. Yan po kasi ang kanilang ginagawa, mga sangkay. Pinapasok po nila yung mga barko. No? Itong Houthis, mga barko na naghahatid po ng mga produkto like sa Amerika at United Kingdom o somewhere in Europe. Ngayon, siyempre, alangan naman, manahimik lang po dyan yung Amerika at Western countries.
natural magre-responde po sila dyan. Dahil nga po, ekonomiya na po nilang pinag-uusapan dyan eh. Yemen sits at a key strategic position in the Middle East, especially for global shipping. The normal route from the Far East goes round the coast of Yemen, through the Red Sea and the Suez Canal. Ayan, tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung biyahe mga sangkay. Kung paano itinatakbo. Yan o, tapos dadaan po dito sa Israel, bandang Red Sea. Yan po, ito yun. It has been significantly disrupted. Most vessels are now taking the longer route round southern Africa. It means delay and extra cost to global commerce. Yan po yung ruta ng cargo ships. Aatakihin nila yung mga cargo ships na naghahatid lamang po yan ng supply ng mga produkto at dinadahilan po nila ang nangyayari sa Israel. A Houthi military spokesman said American and British criminal aggression would not go unanswered or unpunished. The Americans maintain airstrikes are a proportionate response, and they're talking down a wider conflict. Grabe no, kahit gabi, umaatake po itong Amerika. Absolutely, you don't want to see a extension of the conflict in Gaza broader into the region, and we'll continue to work hard on that. But at the same time, we can't allow the Houthis to continue to conduct these attacks, putting innocent mariners' lives at risk and affecting the global economy. Actually, totoo po yun mga sangkay, no? Hindi naman po pwede na itong Houthis ay pababayaan na lamang po sa kanilang mga pag-atake dyan po sa Middle East. Sasabihin po nila na kaya namin nina-atake ito dahil kumakampi sa Israel. Hindi pa rin po lulusot yan eh. Dahil yung mga produkto na yan, galing po yan sa mga kumpanya na maghahatid po. Halimbawa yung mga oil tanker na yan o kaya oil shipping na mga pambira, hinaharang po nila mga sangkay. Tapos, kukunin po nila yung barko, kasama po dyan yung mga, kung sino man yung mga nasa loob ng barko. Yan po yung ayaw ngayon ng Amerika. So, eto, panibagong pag-atake na naman ang ginawa ng Amerika laban po dito sa kanilang mga kalaban. At nakita nyo naman mga sangkay, ito po yung itsura. Ayan po pinakita dito kung ano po ang nangyari before and after pictures. Before and after. Ayan o. Satellite After. images show the impact O ito. Wala pang pag-atake. Nung inatake na, of ito the na yung itsura. American and British bombing raids. Ayan. The Americans say pa. airfields and weapon storage O yan. So yung mga weapon storage, yan po yung kanilang pangunahing target ng UK at United States of America. Ano po ang inyong opinion dito mga sangkay sa nangyayaring digmaan? Tingin nyo ba lalala pa ang sitwasyon? Well, comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all, lalong-lalo na po sa mga born-again Christians dyan. I'm sure magugustuhan nyo po yung mga ginagawa nating content dito. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.